Yan. So, patuloy tayo sa series natin na 2020 Execute with Clarity. So, we're talking about vision. Sabi mo sa tabi mo, vision. Sige, sabi mo sa tabi mo, vision. Yan. Kailangan nagre-respond tayo no? Kasi konti lang tayo. No? Sabi mo sa tabi mo, huwag ka matutulog. Yan. So, meron ako laging binibigay sa inyo ng question every Sunday. So, una yung what is your why? Ano yung reason bakit tayo bumabangon, bakit tayo gumigising? Ano yung reason bakit tayo nabubuhay? So, kailangan ma-discover natin ano yung why natin. Sabi mo sa tabi mo, alam ko na ba? Ano sabi? Wala. What is your why? So, ano yung reason? Ano yung kailangan mag-discover natin, maging malinaw sa atin paunti-unti para pa tayo nabubuhay. Ano yung reason na tayo nabubuhay dito sa earth? Ano, bakit tayo binigyan ng hininga? Bakit tayo binigyan ng kanyang skills, talent, yung talino natin, meron tayo, yung trabaho na meron tayo. No? Bakit pa binigay sa atin ng Lord yun? Yung family na meron tayo, bakit ganun yung family na binigay sa atin ng Lord? No, what is your why? What are you willing to do? Kahit walang kita, kahit walang kapalit. Ano yung willing ka na gawin mo, kahit hindi walang sweldo, gagawin mo pa rin siya. Kahit mapagod, kahit mapuyat, gagawin mo pa rin. Ano mga kaya yan? Pangatlo, sinimulan natin last Sunday, how do you want your story to end? Ano gusto mo maging ending ng iyong buhay? Ano yung pagka natapos na yung story mo, ano yung pag-uusapan ng mga tao tungkol sa'yo? No? So nakita natin last Sunday, si David, sumunod siya sa Lord, naniwala siya sa Panginoon, naniwala siya sa purpose ng Lord. Alam niya, lagi niya kasama yung presence ng Panginoon. Nag-rely siya sa power ni God, hindi sa kanyang sariling galing, sa kanyang sariling talino, hindi sa kanyang sariling lakas. And dahil sa tatlong bagay na yun, hanggang sa ending ng kanyang buhay, maganda. Maganda yung commentary ng kanyang buhay. Sabi ng mga tao sa kanya, David served God's purpose in his own generation. So, ganun yung kwento sa kanya. Kasi nga, naniwala siya sa presence ng Lord, naniwala siya sa power ng Lord, naniwala siya sa purpose ng Lord sa kanyang life. And alam natin yung story ng kanyang buhay, hindi perfect, may mga challenges, may ups and downs, may mga times gusto niya mamatay, may gusto pumatay sa kanya, nag-depress siya, nalungkot siya. Pero pag rin natin yung buong istorya, ang ganda ng story ni David. No? Ganda ba? Yes. No? Ang ganda ng story ni David. And ganoon din yung gusto ng Lord sa buhay natin. Sabi mo sa tabi mo, ang ganda ng story ng buhay mo. No? Maganda talaga. Kailangan maniwala tayo na maganda yung plano ng Lord sa life natin. Maganda yung gagawin ng Lord sa life natin. Basta, i-allow natin sa Lord na siya yung mag-work sa ating life. No? Sabi sa tabi mo, hindi ikaw. No? Kasi pag ikaw ay nasunod, baka pumangit ka. No? Pag yung gusto mo lagi nasusunod, baka pumangit. Baka hindi mangyari yung gusto ng Lord. Sayang. Ang ganda pa naman ang plano ng Lord sa life natin. So yun ang gusto natin, no? Huwag natin ma-miss yung magandang plano ng Lord sa life natin. Huwag natin ma-miss yung magandang istorya na gusto ng Lord para sa atin. No? Sabi sa tabi, huwag ka nang masunod. Hindi na yung sarili natin. I-allow natin talaga na si God na yung masunod sa life natin. Si God yung everyday pag-gising natin, sinusunod natin yung gusto ni Lord. Kasi nga, doon mangyayari yung magandang istorya. Doon mangyayari yung magandang plano ng Lord sa life natin. So sa Acts chapter 16, kung sinusundan natin yung ating Bible reading, mabasa niyo na ito. Doon natin kukunin yung ating pag-aaral this morning. Acts chapter 16 verse 6, NIV, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Asia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia. Sabi mo sa vision. No? Ano yung pinagkaiba ng vision at dream? Parang pareho lang yan. Ang dream, tulog. Ganun lang. Vision, gising. Kaya difference nun. Pero pag tulog ka, nananaginip ka, nakakakita ka ng images, parang
parang may gallery ng mga pictures or parang movie. Ano? Tapos minsan, yung vision, ay yung dream, yung panaginip, parang nandun ka sa movie, pero ikaw yung bida. Ikaw yung nandun ka mismo sa movie. O kaya, pwedeng third person, nakikita mo lang yung nangyayari, pero wala ka doon. Ganun yung panaginip. Vision, ganun din. Pero gising ka. Hindi ka natutulog. Ano, pero ganun din, nakakakita ka ng images, nakakita ka ng parang movie, pwedeng kasama ka sa movie, pwedeng labas ka dun sa movie. Ganun ang vision. Kasi, eto nakita niya, yung nakita ni Paul, nakita niya, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. No? Nakita niya, gising siya, vision kasi, gising siya, pero nakita niya, may lalaki nakatayo, na taga Macedonia. So, sinasabi ng lalaki, punta kayo sa amin, come over to Macedonia and help us. So, nakita niya ang vision. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. No? Sa atin yung istorya, balikan natin. Punta sila sa preacher sa Galatia. Tapos, gusto niya pumunta sa province of Asia. Pero ano nangyari? Pinigilan siya ng Holy Spirit. Ano? Pipreach siya ng word sa Asia, pero pinigilan ng Holy Spirit. Ba't kaya? Kaya hindi sinabi ng Bible ang reason, ba't siya pinigilan? No? Pag-preach ka lang naman ng word, masama ba yun? Maganda nga yun, di ba? Pag-preach mo yung word, share mo si Jesus, share the gospel, ba't pinigilan ka? No? Hindi sinabi yung reason, pero basta sinabi, pinigilan siya ng Holy Spirit. Ano naman? Tingnan natin, may bigyan to the border of Tunisia, pupunta sana sila sa Bithynia. Pupunta sana ng Bithynia, pero the Spirit of Jesus would not allow them to. Ganun ulit, nangyari ulit. Pupunta na naman sila ng Bithynia, sa province of Asia, ngayon sa Bithynia, pinigilan na naman. At kaya pinipigilan nila, pero ba, ang problema mo, gusto mo mag-preach ako, gusto mo mag-mission ako, gusto mo pumunta sa iba't ibang lugar, share ako ng word of God, tapos pipigilan mo naman ako. Ano? Pero ang nangyari, kaya pala siya ito pala yung isa, kaya siya pala siya pinipigilan. Hindi yun yung lugar na para sa kanya. No? Sabi sa lugar, may mga lugar na hindi para sa iyo. So, ang para sa kanya, sa Macedonia, doon pala siya gustong dalhin ng Panginoon sa Macedonia. No? Pinakitaan siya ng vision ng Lord na may humihingi ng tulong sa Macedonia. At doon siya nagpunta agad. No? So, ang title natin this morning ay Choices. Ano sa tanong mo? Choices. So, ang buhay natin laging may choices. Ano? Pag-isip mo ba sa umaga, may choice ka na agad. Didilat ba ako o hindi? I-snooze ko ba yung alarm o gigising na ako? Diba? May choices tayo. Pwede mong i-snooze. Mamaya ulit, after 5 minutes ulit, after 10 minutes ulit. Kaya mo siya mag-alarm ulit. O pwede mo patayin yung alarm, tapos tulog ka na lang ulit. Or pwede bumangon ka na, kasama na yung mata mo. Diba? Tapos pag-isip ko sa umaga, ano ba gagawin ko? Sa cellphone ba ako? Bubuksan ko yung cellphone ko, bubuksan ko yung Facebook, Messenger, ganun ba? YouTube, or TikTok, Instagram, bubuksan pa siya. O babasa ko na ang Bible. Or maghihilamos muna ako, tututbrush muna ako. Ano ba naman yung tutbrush ka ba ngayon? Ha? Lagi tayong may choices. Tama, mali? Ano? Lagi tayong may decisions na kailangan ginagawa. Yun yung laging parte ng buhay natin yung meron tayong choices na ginagawa. Choice natin kung pupunta tayo sa church, choice natin kung sa ibang lugar ka pupunta, choice mo yung kung saan ka nag-aaral, no? Lagi tayong may choice. Pwede mo sabihin, kasi yun ang gusto ng nanay ko. Pero ikaw pa rin ang nag-decide. Pag pinayagan mo yung nanay mo na mag-decide para sa'yo, yun na yung choice mo kasi pinayagan mo yung nanay mo. Ano? May choice ka pa rin ginawa. Kahit wala kang gawin, ano? Kahit wala kang ginawa, choice mo na walang gawin. Tama? So lagi tayong may choice. To be a better leader, kailangan natin ng skills. Tama? Para gusto ko maging better leader, kailangan natin ng skills. So pinaka-importante na kailangan mo matutunan para maging better leader, dalawa. Una, communication skills.
Kung gusto mo maging mahusay na leader, kailangan marunong ka makipag-communicate. Marunong ka makipag-usap sa mga tao, kaya mo mag-share ng vision, mag-cast ng vision, kung kaya mong i-influence yung ibang tao na sumunod dun sa gusto mong gawin. Communication skills yun. Ano? Hindi yun yung sasabihin mo, sumunod kasi ako leader. Hindi ganon. Kung kaya mo siyang i-convince na gagawin natin ito kasi ito yung maganda, ito yung pinapagawa ng Lord, ito yung mangyayari pag ginawa natin ito. Communication skills yun. So, the number one na kailangan natin para maging better leader? Communication skills. Ano yung pangalawa? Decision-making skills. Na? To be a better leader, kailangan magbalik ka sa decision-making. Lalo na if you're leading people. Kasi yung mga tao nililid mo, susunod sa iyo. Pag tama yung decision mo, maganda yung pagdadala mo sa mga tao. Pag namali ka ng decision, yung mga tao sumusunod sa iyo, mapapahamak din. No? So, kailangan tayo as a leader, tayo ng mga future leaders, marunong tayong mag-decide. Diba? Tatanggapin ko ba yung offer o hindi? Diba? Dito ba ako mag-a-apply o hindi? Kailangan tayo marunong kasi sasagutin ko ba yung nililigaw sa amin o hindi? Ito ba yung nililigawan ko o hindi? Ano? Kailangan decision making, marunong tayo sa mga decision making. Isasama ko ba ito sa team o hindi? No? So, ito ba yung tamang decision? I-grab ko ba yung ganitong opportunity o hindi? So, decision making siya. Meron mga ibang bagay na madali lang desisyonan. Magtututbrush ka o hindi, madali lang desisyonan yun. Anong shampoo yung gusto mong bilhin? May guard, may head and shoulders, may palmolive, no? Cream silk. Anong shampoo yung gusto mo? Madali yung desisyonan yun. Madali na yun, pang-normal na tao lang yun. Pero yung mga decision making na saan ba ako mag-work, sino yung pakakasalan ko, kailan ako mag-aanak, saan ako titira, mga major decisions na yun. Ano? Pag bibili ka ng yung mga medyo mahal na, kagaya ng cellphone, kailangan medyo patalin ako mag-isip. Pati pagkasasakyan, ng bahay, mga major decisions yun. Kailangan mo naman tayo ng decision making. No? Choices. Ano sa tayo mo? Choices. Proverbs chapter 29 verse 18. Balik muna tayo sa vision. Sabi sa King James Version, where there is no vision, the people perish. No? Pag walang vision ng isang tao, mapapahamak siya. Kasi wala siyang direksyon. Hahabulin lang niya lahat ng gusto niya mahabulin. Gagaya lang siya ng gagaya. Ano, kung ano like trend, kung ano yung gusto ng majority, ganun din gagawin mo. Diba? Maging takbo na lang ang buhay natin, lalo sa panahon ngayon, magiging takbo na lang ang buhay natin. Ano ba yung magandang i-post? Ano ba yung pag pinost ko, madaming magla-like? Magiging na lang tayo. Ano ba yung mga pag pinost ko, maraming magko-comment, maraming magre-react ng maganda. Tapos nawibintang yung buhay natin pag walang nag-like, tapos pag maraming nag-comment na hindi maganda, pag may mga bashers, nawibintang tayo. No? Ganun na nangyayari sa buhay natin. Pero pag may vision ka, maliwanag lang sa'yo, ano yung pinapagawa ng Lord. Nakita natin kay Paul, di ba? May mga nangyayari na meron siyang gustong gawin, pinigilan siya ng Lord, pero nung nakita niya yung vision mula sa Lord, maliwanag, ano yung dapat niyang gawin? Maliwanag kung saan siya dapat pumunta. Ano? Hindi niya kailangan magsayang ng oras, hindi niya kailangan magsayang ng pera, kasi meron siyang vision. Nakuha natin? No? So, ano kinalaman sa decision? Sabi dyan, the quality of your life depends on the quality of your decisions. No? Take note yan. The quality of your life depends on the quality of your decisions. So yung ganda ng buhay mo, kaya siya maganda, kasi maganda yung decision making mo. Pag pumangit yung buhay mo, kasi baka pangit yung mga decision making mo. Diba minsan may mga nagre-regal, ang mga klaseng buhay ka, ba't ba ito may napangasawa mo? Eh sino ba nag-decide na yun ang makasalan mo? Diba? No? Sino ba nag-decide na sagutin mo siya at pakasalan mo? Tapos magre-reklamo ka na yun, bakit ang pangit-pangit ang buhay mo? Eh, yun ang pinakasal mo eh. Yun yung decision mo. So yung buhay natin, hindi sabihin yan, yung buhay na meron tayo ngayon, ay nakadepende doon sa decision na ginawa natin in the past. Nakuha natin? At kung gusto mong gumanta yung future,
Parang mo yung katabi mo, gusto mo bang gumanda yung iyong future? Gandahan mo din yung decision mo. No? Gandahan mo yung decision mo ngayon para yung future mo gumanda rin. No? Ano ba? You and only you are responsible for your life choices and decisions. Sabi sa katabi mo, you and only you. Ano? Ikaw ang responsible dun sa decisions mo, sa choices mo. Nakuha natin? Tama ba? Na? Di mo yung pwedeng isisi sa nanay mo. Di mo pwedeng isisi sa tatay mo. Di mo pwedeng isisi sa asawa mo. Di mo pwedeng isisi sa ibang tao. Di mo pwedeng isisi sa pastor, sa leader. Kung ano man yung life mo ngayon, dahil sa decisions na ginagawa natin. No? At ang kabutihan ng Diyos, ginag-guide niya tayo. Amen? Ginag-guide tayo ng Lord, kaya may Word of God, kaya may Holy Spirit, kasi gusto tayong i-guide ng Lord para tama yung mga decisions na ginagawa natin. No? Kaya natin yung kagaya ni Apostle Paul na nakadepende siya sa leading ng Holy Spirit para di siya magkamali. At kahit may mga times, magkakamali tayo, pero kahit nagkamali tayo, kailangan na umamin ka. Sabi sa tabi mo, umamin ka. Umamin ka pag nagkamali ka ng decision. No? At pag umamin ka, simula na yun na pwede mong baguhin yung next na decision mo para pumama ka na ulit. Ano? Hindi mo pwede sabihin na, paninindigan ko na to kasi nagkamali ako, panindigan ko na lang. Hindi na magbabago yung mali mo. No? Panindigan ko na lang. Kung kailangan ko itama, itama. Kailangan ko mag-adjust, mag-adjust. Ganun lang. Matatama tayo. Walang forever. Kailangan forever yung sikat. Ang forever yung asawa natin. Forever yun. Pero, kung may mali kang ginawa, pwede mo siyang itama. Choice mo lang din yun. Choice yung panindigan mo, yung mali, or itama mo. Choice pa rin siya. No? So, lagi tayo may choices. So, first point natin, stop or go. Stop or go. Sabi sa verse 6, chapter 16, verse 6, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Verse 7, when they came to the border of Asia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. No? So may mga times, may choices tayo, mag-stop ba tayo or mag-go? Hihinto ba ako o go ba ako? No? Si God, may mga times, i-stop tayo, may mga times, i-allow niya tayo mag-go. Mukha natin? May mga times, si God, i-close na yung mga pinto. May mga times, i-open na yung mga pinto. May mga times, isasarap ni Lord yung opportunity. May mga times, ibibigay ni God, magbubukas ng mga opportunities. No? Pag sinara ng Lord, pag pinigilan ng Lord, walang makakabukas nun. Tama? Pag si God mismo nagsara, walang makakabukas. Pag si God naman ang nagbukas, walang makakapagsara. Tama? Kaya, pag gusto kang i-bless ng Lord, mabibless ka talaga kahit ayaw ng maraming tao. Pag nasa iyo yung pabor ng Diyos, mararanasan mo yung sunod-sunod na blessings ng Lord, sunod-sunod na overflowing provision ng Lord, kasi binuksan ng Lord yung pintuan. Walang pwedeng magsara nun. Pero pag sinara naman ng Lord yung pintuan, ibig sabihin, kung ayaw ng Lord na magkasakit ka, ayaw ng Lord na papahama ka, walang pwedeng magbukas nun. Kahit gustuhin ng mga tao, madaba ka, kahit gustuhin ng mga tao, magkamali ka, mapahama ka, walang mangyayari sa iyo masama kasi sinara ng Lord yung pintuan. No? Pero, meron tayong choice. No? Do not go where God doesn't want you to go. May mga, sabi ko kanina, may mga lugar na hindi para sa iyo. Kaya pinipigilan tayo ng Lord. May mga lugar na pipigil tayo ng Lord. May mga lugar na sasabihin ng Lord, stop. May mga lugar na sasabihin sa iyo ng Lord, go. Doon mag-go. May mga opportunities na sasabihin sa iyo ng Lord, stop. Pero may mga opportunities na sasabihin ng Lord, go. Ano? Huwag kang pumunta, ang lesson dito, huwag tayong pumunta doon sa lugar na hindi para sa iyo. Huwag mong gawin yung bagay na hindi pinapagawa ng Lord. Ano? Pumunta ka doon sa lugar na gustong pagdalan sa iyo ng Lord. Gawin mo kung ano gustong ipagawa ng Lord.
Pag ayaw ng Lord, huwag mong ipilit. Sabi sa kanila, pag ayaw ng Lord, huwag mong ipilit. Ayaw ng Lord, huwag mong ipilit. No? Pinipigilan na tayo ng Lord eh. Huwag natin ipilit. Pag sinabi ng Lord, hindi tama yan, huwag mo nang ipilit. Ano? Tapos baka tayo dito, pareho naman tama. Parang tama. Nag-share ka ng gospel, mag-preach ka ng word of God, pupunta ka sa mga lugar. Parang tama. Pero, pinipigilan pa rin siya ng Lord kasi hindi yung lugar na para sa kanya. For example, ako gusto ko may nagsasabi sa akin, magpapansihan daw ako ng malolos. Hindi para sa akin yun. Ano? Ay sa tingin na iba, parang pwede naman. Pero hindi yun para sa akin. Hindi yun yung pinapagawa sa akin. Ako natin? So, huwag natin gawin yung, huwag natin pangarapin yung hindi naman para sa akin. Yun yung nagpapasimple ng buhay, nagpapasimple ng choices. Hindi naman para sa iyo, huwag mo nang pangarapin. Kaya simple lang yung choices natin. Basta tayo gustong dali ng Lord, doon tayo. Pag hindi tayo para doon, huwag natin ipilit. Ano lang kasimple. Pwede ka pag binigyan ka ng example sa school, pag binigyan ka ng assignment ng teacher, ano? Magawa mo yung assignment na perfect. Pero pwedeng hindi ka gradean ng teacher. Hindi mo bakit? Kasi yung assignment, page 45. Ang ginawa mo, page 46. Bibigyan ka ba ng grade or hindi? Hindi. Hindi, di ba? Ano grade mo? Wala. 0. Kasi page 45 yung pinapagawa. Ang ginawa mo, page 46. Di ba? Ako natin sa school, ganun. Pero hindi kay God. Hindi ka i-bless ng Lord, hindi ka i-break na ng Lord dun sa ginawa mo na hindi naman niya pinapagawa. Walang grade. Ibig sabihin nun, mali tayo, no? Ibig sabihin nun, gradean ka lang ni Lord dun sa ginawa mo kung dun sa pinapagawa niya na ginawa mo. Kahit anong ganda nung ginawa mo, kahit perfect mo pa siya ginawa, kahit ang galing-galing mo pa doon sa ginawa mo, kung hindi naman pinapagawa ng Lord, walang grade yun. Sayang. Ano? Sana nakukuha natin yung principle. Huwag mong gagawin yung hindi naman pinapagawa. So don't go outside your assignment. Don't go outside of your assignment. Meron tayong kanya-kanyang assignment. Ano? Ako hindi ako pinag-doktor. Ito ako mag-doktor. Ano? Pero pinagpapastor ako. Ganun ako dapat yung magpapastor ko. Kasi gigradean ako ng Lord sa pagpapastor. No? Kung hindi ka naman pinagpapastor, huwag ka magpastor. Kasi hindi ka gigradean ng Lord. Hindi yun ang assignment mo. Tama natin? Ano? Pagka ganun tayo, pag ganun yung principle, intindihan natin yun na madali pinapagawa sa iyo ng Lord, sumisimple ang buhay, dumadali yung decision making, nagagawa mo lang yung dapat mong gawin. Hindi mo masyadong ina-occupy yung isipan mo, tsaka yung decisions mo, yung efforts mo, hindi ka masyadong nag-e-effort sa mga bagay na hindi mo naman kailangan important. Kasi hindi naman yun ang pinapagawa sa iyo naman. Ano? Don't be busy at the wrong things. Sabi sa tabi mo, don't be busy at the wrong things. Sabi yung ginalingan mo page 46, hindi naman pala yung assignment. Ano? Sayang. Wala kang makukuha pa rin. Kaya, decisions decide destiny. Decisions decide destiny. Yung life natin, yung papuntahan ng buhay natin, yung destiny ng life natin is based on our decisions today. Ano? Pag pilit mong ginagawa, yung hindi mo naman pinapagawa ng Lord sa iyo, ganun din magiging destiny mo. Pag pilit mong ginagawa yung gusto mo lang, doon ka mapunta, yun ang destiny mo. Yun yung magiging ending ng iyong istorya. Tama natin? Pero pag yung ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord, sumusunod ka, yung decisions mo, ina-align mo sa vision ng Lord, yung decisions mo, ina-align mo sa purpose ng Lord, yung decisions mo, ina-align mo sa direction ng Lord, yun yung magiging destiny mo. Yun yung magiging ending ng story mo. Na ikaw, sumunod ka sa Lord. Sumunod ka sa direction ng Lord. Sumunod, ginawa mo yung vision ng Lord. Nakuha natin? No? There is no action without decision. So, kailangan natin mag-decide. Sabi mo, mag-decide ka. No?
Number one na decision na gagawin natin, decide natin, susunod ako sa pinapagawa ng Lord. Pag hindi pinapagawa ng Lord, hindi ko gagawin. No? Pag nag-decide ka, susunod yung action. Pag nag-decide ka, susunod yung action. Sabi sa tabi mo, mag-decide ka na. Diba? So yun yung unang point natin. And then what's our first point? Stop or go. Pag hindi pinapagawa ng Lord, stop. Sabi sa tabi, stop. Pag pinapagawa ng Lord, go. Then pangalawa, dalawang point lang tayo this morning, block or help. Block or help. Ano? Sabi sa verse 9, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Ano? Maraming mga tao yung kailangan ng tulong. So, parang mo sa tabi mo, tumutulong ka ba? Ano? So, pwedeng ang ginagawa natin, tumutulong tayo sa vision ng Lord, tumutulong tayo sa mga tao, or hinaharangan natin yung vision ng Lord. Hinaharangan natin yung purpose ng Lord. So, paano kung ang ginawa ni Paul? Paano kung ginawa ni Paul? Pinipigilan siya ni God na pumunta sa Bithynia, pinipigilan siya ni God na pumunta sa Asia. Paano kung pinili kayo sarili mo? Naisip niyo ba yan? Paano kung pinili kayo gusto niya? Hindi, punta ako sa Bithynia, kahit ayaw ni Lord. Hindi, punta ako sa Asia, kahit ayaw ni Lord. Ano kung ginawa niya yan? Ano? Pero makakapag-share siya ng Word of God doon, may mga tao makikinig doon. Pero, hindi yun yung gusto ng Lord na tulungan niya. Ang gusto ng Lord na tulungan niya, hindi nasa Macedonia. Ano mangyayari ba sa mga taong nasa Macedonia? Imbis na matulungan, hindi matutulungan. Ibig sabihin, imbis na si Paul yung tutulong doon, ibang tao na lang yung gagamitin ng Lord para tumulong. No? So minsan, decision natin, i-allow pa natin si God gamitin tayo, or pipigilan natin si God na gamitin tayo. Iba na lang. Ano? Kaya pa tayo? Sabihin natin kay Lord, iba na lang. No? So si God, busy. Si God may ginagawa. Pakita natin dito sa storya, si God, kumikilos si God. Busy si God, may ginagawa si God. Nililig niya yung mga tao niya. Nililig niya yung mga servants niya. Pinipigilan niya pumunta yung mga servants niya sa hindi nila dapat puntahan. Tapos nililig niya yung mga servants niya sa mga dapat puntahan ng kanyang mga servants. Ano? At pagtalikta natin, it's all about people. Sabi sa about people. Ano? Yung ministry na pinapagawa sa atin ng Lord, it's about people. Hindi program. Hindi para mag-share lang. Hindi para mag-attend lang sa church. Kasi people need help. Ano? So, tingnan natin. Ano yung pinagkakabisihan ng Lord? Ano ba yung mga pinagkakabisihan ng Lord? Una, salvation. Sabi sa tanong na salvation. No, gusto ng Lord yung mga tao masave. Gusto ng Lord yung mga tao makakilala kay Jesus. Gusto ng Lord yung mga tao malaman yung love ng Panginoon, yung forgiveness ng Lord, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. So busy si Lord na nililid yung mga tao niya, nililid yung mga servants niya, pinaguide yung kanyang mga servants, yung kanyang ministers, para papuntahan yung mga tao, ma-share yung mga tao, ma-save yung mga tao. Intindihan natin? Pangalawa, hindi lang sila ma-save, transformation. So pag sinabi natin transformation, ma-transform yung tao, ma-transform yung pamilya niya, ma-transform yung mga bansa. Nasusunod natin? No? So, hindi ka lang basta ma-save, gusto ng tao ng Lord, mabago yung buhay mo. Kung dati kang nagsisigarilyo, ma-stop yung bisyo mo. At lalasing ka, ma-stop yung paglalasing. Kung dati kang drug addict, ma-overcome mo yung addiction. Ano? Kung dati kang chismosa, hindi ka na magchichismis. Kung dati kang bumangera, hindi ka na magbubunganga. Ano? Kung dati kang lagi kang galit, magiging patient ka na. Kasi gusto ng Lord, magbabago buhay natin. Ano? Kung dati kang yung mediocre, so, pwede na to, bahala na, magiging excellent ka. Dati kang hindi nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka ng Bible. Dati kang hindi nagpe-pray, ngayon nagpe-pray ka na sa Lord. Dati kang ginagawa mo na yung gusto mong gawin, pero ngayon, sinisik mo na yung gusto ng Lord, inaalam mo na yung leading ng Lord, sumusunod ka sa pinapagawa mo. Transformation. So, gusto ka mo transformation. Ano? So, gusto ng Lord, hindi ka lang tayo basta pumunta
sa langit, kundi ma-transform tayo, mabago buhay natin. Yung babasa tayo ng Bible, nag-pray na tayo, nakikinig tayo sa leading ng Holy Spirit, ginagawa natin pinapagawa ng Lord. Dati walang direction at purpose yung buhay natin, ngayon ginagawa natin yung vision, yung purpose ng Lord. So ma-transform tayo. At the same time, pati family natin na-transform. Pati family natin ma-save. Pati family natin mag-serve sa Lord. Family natin mag-worship sa Lord. Family natin sa Lord na rin susunod. Tapos, hindi lang yung bansa, hindi lang yung person, hindi lang yung family, pati bansa, ma-transform. Na dating corrupt na gobyerno, magiging righteous na gobyerno. Yun yung gusto natin. Dating gobyerno na may injustice, ayaw kong pasweldohin, may pasweldo, ayaw kong bigyan ng trabaho, injustice yun. Dapat yun, mabago. So gusto ng Lord pati yun, mabago. Pati yung bansa natin mabago, yung mga ghost projects, mawala yun. Ayaw ng Lord doon, hindi natutuwa si Lord sa mga gano'n. Pero mangyayari lang yun, busy si God na baguhin yung mga bansa, baguhin yung mga tao, mangyayari yun, pag sumusunod tayo sa pinapagawa ng Lord. Kaya hindi pa nangyayari sa Pilipinas na magbago ang Pilipinas kasi mga Kristiyano, busy lang tayo sa pag-church. Nakakadala tayo natin, mag-gustan tayo, pero ano ba ginagawa natin? Ano ba leading ng Lord sa atin para mabago ang Pilipinas? No? Kailangan sumusunod tayo. And then pangatlo, next generation. Mahal ng Lord yung mga next generation, yung mga bata, kabataan, lahat ng mga next generation, mahal yun ng Lord. Busy si Lord na i-prepare, i-ready yung mga next generation. Busy si Lord na ma-equip yung next generation para pagdating ang time nila, ready silang sumunod sa Lord. So, busy si Lord sa lahat ng bagay na ito, sa lahat ng bagay na ito. Salvation, paano natin malakas? Paano na? Salvation, pangalawa? Transformation, pangatlo? Next generation. No? So, yun ang ginagawa ng Lord. So, pag talignan natin yung lahat yan, tao yan. Ano? So, bakit ko ito sinashare? Ano? Pag nililid ka ng Lord, pag kaya tayo mga decisions na ginagawa, yung bang decision na ginagawa natin, para ba yung sa tao? No? For example, sabihin mo, nag-pray ako, nililid ako ng Lord mag-abroad. Ayan, example lang ito, nililid ako ng Lord mag-abroad. Ba't ka mag-abroad? Kasi para mabili ko yung gusto kong bahay lupa, mabili ko ng sasakyan, makapag-business ako. No? Yung pag ginagawa mo, yung decision mo, yung ba maglilid sa salvation? Maglilid ba yun sa transformation? Maglilid ba yun sa next generation? O pangarap mo lang? So lumilino yung decision making natin. Sasabihin sa inyo, yung pag-abroad mo, hindi yan leading ng Lord. Kasi wala namang masisave dyan, wala matatransform, wala namang prepare ng next generation. No? Pero kung sasabihin mo, mag-abroad ako kasi doon sa abroad gusto ko mag-share ng gospel doon. Ano? May pinapasimulan si God na ministry sa akin sa ibang bansa. Ayun, naniniwala ako sa iyo. Nakuha natin? No? So dapat lang tayo mag-decision making. Pag si Lord, pag nililid ka ng Lord, yung leading sa iyo ng Lord, mag-lead yun sa salvation, sa transformation, sa next generation. No? Hindi yun basta mangyari lang yung pangarap namin. So, ganoon tayo pag nagsimula tayo ng church. Sinimulan natin yung Royal Gym. Ano? Hindi ito pangarap lang. Kasi gusto natin ma-save yung mga tao, gusto natin ma-transform yung mga tao, gusto natin mag-ready ng next generation. Hindi ito pangalan ng pastor, hindi ito pangalan ng church. Gusto natin mangyari yung gusto ni Lord. Ano? Magawa natin yung pinapagawa niyo. You say amen? No? Whenever you see success, know that someone made a courageous decision. Pag nakakita ka ng mga successful na tao, successful na mga church, successful na mga servant ng Lord, kaya sila naging successful, ginawa nila yung isang decision na matatang. Tinapangan nila. Dinaside nila yung pinapagawa ng Lord. Nakuha niya?
tayo, naniniwala tayo, magiging successful tayo dito sa Royal Gen. Kasi tinapangan natin yung desisyon. Lahat na nakikita nyo, yung success, kahit yung mga business, successful na business, ginawa nila yung tama. Ginawa nila, tinapangan nila yung decision nila. Kaya may SM ngayon, kaya may Jollibee ngayon, ano? Kasi may somewhere along the road, kung sa simula nila, may nung nag-decide ng matapang. Tinapangan yung decision. No? So, tuloy natin. Si Paul, sumunod siya dun sa giving sa kanya ng Lord. Sumunod siya sa vision ng Panginoon. Tinapangan niya yung decision. Sa verse 25, chapter 16, no? Sa Macedonia ito. About midnight, yung exact na lugar is Philippi, na sinasakop ng Macedonia. No, para naintindihan natin. Philippi yung lugar, pero yung sumasakop dun sa Philippi is Macedonia, region ng Macedonia. About midnight, so nangyari, pagpunta nila doon sa lugar, mayroong isang babae na nanguhula. Tapos yung nanguhula na yun, pinagkakakitaan, mayroong mafia. Ano? Na kumikita doon sa panguhula ng babae. Ginawa ni Paul, nakita niyo sila Paul, si Paul at si Silas, nung nakita ng babae yun, dinideclare ng babae, ito yung servants of the living God, servants of the living God, servants of the living God. Nainis na si Paul. Ang ginawa ni Paul, kinast out yung evil spirit dun sa babae. Nawalan na ng, dahil kinast out ni Paul yung evil spirit, nawalan ng power na manghula yung babae. Ano na nangyari? Bakit kinast out ni Paul? Kasi nga, yung glory, mapupunta doon sa panghuhula. No, maniniwala yung mga tao kay God dahil sa panghuhula na hindi yun ang gusto ng Lord. Kaya kinast out ni Paul. No, susundan natin. No? Tapos, ngayon, yung mafia, yung nagmamayari doon sa babae, wala na silang pagkakakitaan kasi nawala na ng power yung babae. Gumawa sila ng gulo para may pakulong si Paul at saka si Silas. So nagkagulo na, nagkaroon ng riot, ganyan. Hanggang nahuli si Paul at si Silas, kinulong sila. So ito na yung point na. About midnight, kinagabihan, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Now, pag sumusunod ka sa Lord, kahit may pangit na nangyayari, nagpapaawit ka pa sa Lord. Nagpo-worship ka pa sa Lord. Ano? Kasi alam mo, nandun ka sa tamang lugar, nandun ka sa tamang sitwasyon, nandun ka sa lugar na sitwasyon na pinagdalan sa iyo ng Lord. Kahit nakakulong ka, kaya mo pa rin mag-worship, kaya mo pa rin umawit sa Lord, kaya mo pa rin mag-rejoice. Ano? Hanggang tayo kaya dapat lumugar ka lang sa tamang lugar. Sabi sa tamang lumugar ka lang sa tamang lugar. Kahit bakit yung situation, kaya mo pa rin mag-worship sa Lord kasi nandun ka sa tamang lugar. Nakakulong, nag-worship sa Lord. Ano? Na inakusahan, pero nag-worship pa rin sa Lord. Nagkagawa pa rin nila yun. Ating gabi, nag-worship pa rin sa Lord. Kasi nga, sumunod lang sila sa Lord. Sumunod lang sila sa vision ng Panginoon. Sumunod lang sila sa leading ng Lord. Na pumunta dun sa lugar na yun. No? Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. No? Nag-miracle. Lumindol, bumukas yung mga pintuan ng mga kulungan, yung mga kadena nila, biglang bumukas na lang ang pusa. No? The jailer walked up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword, and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Yung warden, nakita niyo, nakabukas yung mga pintuan, mapapahiga siya, mapaparusahan siya, mapapagalitan siya kasi nakatakas yung mga preso, magsasaksak na lang siya. Tama natin? Nasabi na lang, buti na nakita nila Paul. Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." No? Walang tumakas. Pag ikaw yung nasa tamang lugar, kahit na bukas na yung pinto para tumakas, di ka patatakas. Na-imagine nyo, kasi nandun ka lang sa tamang lugar, nandun ka sa lugar na pinagdalan sa'yo ng Lord, hindi ka nagmamadaling tumakas. Tayo minsan, pag may problema tayo, gusto natin, Lord, alisin mo yung problema. Gusto mo agad tumakas sa problema.
Sila Paul, hindi sila gusto nagmamadaling tumakas. Kasi alam mo, yung pag may problema ka, may sakit, Lord, kung ito yung gusto kong pagdalan sa akin, okay lang. Lord. Hindi ka nagmamadaling tumakas. Gusto ko kung meron kang tinuturo sa akin lesson, sige Lord, gusto kong matutunan ano yung lesson na yun. Hindi ka nagmamadaling tumakas. Kaya nila Paul. The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. Then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" No? Hindi na tinatanong kung paano siya pumunta sa langit. Hindi yung kwento naman. Ang tinatanong niya, paano siya hindi mapaparusahan, paano siya hindi mapapagalingan kasi baka tumakas yung mga preso. May problema siya ngayon. Kung nakabukas lahat ng pintuan. So paano ko maliligtas? Pero si Paul, hindi yun na sinagot. Sabi niya, they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. No? Sinare niya yung word of God, hindi lang doon sa jailer, doon sa buong sampahay ng jailer. Sinare nila yung word of God. At that hour of the night, a jailer took them, washed their wounds, then immediately he and all his household were baptized. Ano? Tumanggap yung jailer, kumilala kay Jesus, pati family, tinulungan sila Paul na linisin pa nila mga sugat, tapos nagpabautismo. Ano? Kaya yung mga nagpapabautismo, decision agad yun. Choice mo yun, mag-decide. Pakita na sa Bible, ano? Yung mga tao, basta tumanggap kay Jesus immediately, sunod agad na nagpapabautismo. Now the jailer brought them into his house, set up him before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. No? Makita nyo, sa storya, nangyari lahat ng to, naging posible lahat ng to dahil sumunod si Paul sa vision. Nag-decide si Paul, tinapangan yung decision niya, susunod tayo sa leading ng Lord. Hindi niya pipilit yung gusto niya, nasa biting niya sa Asia, hindi niya pinilit yung gusto niya, sumunod siya sa leading ng Lord. At dahil sa pagsunod sa leading ng Lord, kahit nakulong siya, kahit may pangit na nangyari, may magandang resulta. Ano? Hindi pinag-aralan natin. Gusto mo maging ending ng story mo? Hindi sila nag-end sa nakakulong lang, mag-end sa salvation. Hindi sinasabi natin na ang basic, pagka-basic ng Lord, basic si Lord, hindi lang para i-bless ka, hindi lang para bigyan ka ng sweldo, hindi lang para bigyan ka ng pagkain. Ang basic si Lord na mag-save ng mga tao, mag-transform ng mga tao. Yun ang pinagkakabisihan ng Panginoon. Yun sa amen. No? So tayo, sumunod tayo sa pinapagawa ng Lord. Magpagamit tayo sa Lord. Mag-decide tayo na magpapagamit tayo sa Lord. Lord, gusto mo ma-save yung mga tao, gusto mo ma-transform yung mga tao, mga pamilya, gusto mo ma-transform yung mga communities, mga barangay, ma-transform yung mga business, ma-transform yung mga agencies sa gobyerno, ma-transform ang bansang Pilipinas, gamitin mo ko, Lord. No? Sabi mo sa Lord, I'm deciding this morning, gamitin mo ako. Nagpapagamit ako sa iyo. No? Makita natin yung jailer, dinala sila doon sa bahay, nilinisan sila nilinisan yung kanilang mga sugat, pinakain sila. No? Sabi mo sa tabi mo, ang blessing nasa evangelism and transformation. Ano? Pag nagpagamit ka sa Lord sa evangelism, pag nagpagamit ka sa Lord sa pagbabago ng bansa, i-bless ka ng Lord. Kasi nandun ang blessing. Nakuha natin? Ano? So, paano kung huminto si Paul? Paano kung hindi siya sumunod sa vision ng Lord? Paano kung pumunta siya sa ibang lugar? Ano? Iba istorya. Iba ending. Kaya dahil sumusunod tayo sa pinapagawa ng Lord, si Paul, sumunod siya sa pinapagawa ng Lord, ito yung istorya. Ito yung ending. No? Kasi nagpagamit tayo sa Lord, sumunod tayo sa leading ng Lord, ilakaran natin yung vision ng Panginoon, makikita natin yung ganda ng istorya, ganda ng ending ng buhay natin. Sundan natin. No? A life becomes great when it is committed to a great cause.
great when it is committed to a great cause. Gusto mo maging great yung iyong life? Tama mo katabi mo? Gusto mo maging great yung life mo? No? Magiging great yan pag kinumit mo yung life mo into a great cause. Ilagay mo yung buhay mo, nag-commit ka na gagamitin ko yung buhay mo sa isang dakilang bagay, sa isang dakilang cause, sa noble cause, sa isang dakilang adhikan. Doon na nagiging dakila yung life natin. Ano? Pag gusto mo lang puro likes, gusto mo lang tumama sa loto, pero tayo buhay mo. Ano ba yan? Ano? Gusto mo lang swertehin, pero tayo buhay mo. Nabubuhay ka lang sa samana, sa swerte. Pero pag gusto mo maging dakila yung iyong life, maging maganda yung ending ng iyong story, maging maganda yung ending ng iyong life, magpagamit ka dun sa dakilang adhikain ng Lord. Magpagamit ka sa vision ng Panginoon. Ano? It's always the little decisions that have the biggest impact. It's always the little decisions that have the biggest impact. Now, minsan yung mga maliliit na decision natin, yun yung malaki yung impact, nagiging malaki yung impact natin sa buhay ng ibang tao, sa buhay nila. Ano? So, gusto kong gamitin ng Lord. Sabi sa Panginoon, gusto kong gamitin ng Lord. Gusto kong i-lead ng Panginoon dun sa gusto niyang pagdalan sa iyo. May magandang plano sa iyo sa Lord. May magandang future na inihanda sa iyo sa Lord. Gusto kanyang gamitin. Sinasama tayo ng Panginoon dun sa kanyang plano, sa kanyang purpose. Ano? Ang plano niya, ang purpose niya, magligtas ng mga tao, mag-transform ng mga buhay, mag-transform ng mga pamilya, mag-transform ng mga barangay, mag-transform ng mga government agency, mag-transform ng mga business, mag-transform ng bansa. So, pagkamit tayo sa Panginoon. Gusto ng Lord mag-raise up ng next generation, mag-raise up ng mga new leaders, ng mga bagong leaders, mag-raise up ng mga bagong politiko na magbabago sa Pilipinas. No? Yan ang gusto ng Lord. At gusto ng Lord, isama ka dun sa plano nila yun. Sabi mo, magpagamit tayo sa Lord. No? Sumunod tayo sa leading ng Lord. Pag sinabi ng Lord na stop, stop. Pag sinabi ng Lord na go, go. No? Bis na huwag nating harangan yung ginagawa ng Lord. Huwag nating harangan yung plano ng Lord sa life natin. Huwag nating harangan yung gusto ng Lord na gamitin tayo. No? Kung may kailangan tulungan natin. Gawin natin, sabi natin sa Lord, gamitin mo ako sa gusto mong paggamitan sa akin. Hindi ko haharangan yung gusto mo. Hindi ko pipigilan yung gusto mo. Kung mo ako gustong gamitin, kung mo ako gustong ilin mo. Baka natin? Ha? Tayo lahat? Sige, let us pray. Close natin yung ating mga mata. No? Just sipin lang natin na kayo lang ni Lord yung dito sa lugar na ito. Wala kang ibang kasama. Just talk to the Lord. Just allow Him to speak to you. Kung merong sinasabi sa iyo sa Lord, as you are listening to the Word of God, may sinasabi sa iyo sa Lord, meron siya sinasabi, gusto niya na mag-decide ka, gusto niya na magpagamit ka sa Kanya, gusto niya na mag-serve ka sa Kanya, gusto niya na nakaroon mo yung vision ng Lord sa iyong life. Make that decision this morning. Kung meron mga hindrances, kung meron mga pumipigil, bigay mo yun sa Lord. Surrender mo sa Lord. Sabi mo sa Lord, Lord, alisin mo yung mga bagay na pumipigil sa akin. Yung mga maling emotions, yung mga pangarap na pangsarili lang natin, yung mga sarili natin plano, bigay mo lang sa Lord. Surrender mo lang sa Lord. Lord, just thank you, Panginoon, this morning. Thank you, Lord, sa mga opportunities na binibigay sa amin. Thank you, Lord, sa mga choices. Thank you, Lord, for the open doors and closed doors. Thank you, Lord, sa leading ng inyong Holy Spirit. This morning, we are continually committing our lives to you. Gamitin niyo po kami. We're making the decision right now na magpapagamit kami sa inyo. Hanggang sa dulo ng aming buhay, gamitin mo kami, Lord.
every minute, every second of our lives. Use us for your purpose. Use us for your glory. Use us for your plans, Panginoon. Use us to advance your kingdom. Use us to na maraming mga tao ay masasave. Use us, Lord, to transform this nation. Gamitin mo kami, Panginoon. Ikaw naman yung mga bagay na naghihinder sa amin, Lord. Set us free from these days, Lord. We declare freedom, we declare deliverance, Lord God, sa kasalanan, sa mga maling habits. Freedom, Lord God, sa gawa ng enemy. Freedom, Lord God, sa influence ng light ng mga demons sa aming buhay. We're declaring freedom, deliverance sa mga bagay na ito, Panginoon. We're believing, Lord, we are free. We're delivered even this morning. Malaya na kami, wala na mga kapigil, Lord God, sa aming pagsaserve sa inyo. Wala na mga kapigil, Lord God, sa aming pagsunod sa inyo. Wala na mga kapigil, Lord God, sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your power. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that you're purifying even our thoughts. You're purifying even our emotions, our hearts. You're purifying our motives. Thank you, Lord. Gusto po namin, ikaw ang mag-glorify at ikaw lang. Ikaw ang mas sumikat at ikaw lang, Panginoon. We honor you and we love you. Even, Lord, as we serve you, Panginoon, naniniwala kami. Marami kang pinto ang nabubuksan. As we serve you, as we follow you, as we obey you, marami kang favor na ibubuhos. Marami kang blessings na ibubuhos, Panginoon. Ikaw yung patuloy na magpo-provide sa lahat ng aming needs. Ikaw yung magpo-provide sa aming pag-ministry. Ikaw yung magpo-provide sa church na ito. Ikaw yung magpo-provide sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Hindi kami magkukulang. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Thank you, Lord. Even, Lord, we speak blessing. We speak healing, Panginoon, sa aming mga family, sa aming mga friends, sa mga kapatid namin na wala dito, Lord God. Even, Lord, bless them, protect them, heal them, Lord God, sa mga sickness. Thank you, Panginoon. We honor you. We love you. We lift up your name. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige, mga pangalas, Lord.